Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa gabing ito sa kabutihan niya sa ating mga buhay. At maraming salamat din po sa isa na namang pagkakataon na ibinigay niyo sa akin upang magbahagi ng maikling devotion sa gabing ito. Bago po ako magbigay ng maikling devotion, nais ko munang purihin at dakilain ang ating Diyos sa pagkat patuloy niyang ibinibigay ang aming pangangailangan sa araw-araw, pangangailangan ng aking pamilya sa Pilipinas, at ganun din ang physical health, lalong-lalo na sa aking mga anak na araw-araw pumapasok sa eskwelahan at marami silang mga activity na ginagawa sa panahon ngayon. Lubos ko pong pinapasalamatan ang Panginoon Diyos sa patuloy na pagbigay niya at pag-iingat sa aking buong pamilya. Ang ibabahagi ko po sa gabing ito ay matatagpuan sa Colossus chapter 4. Hindi ko na po babasahin ang buong chapter. Ang babasahin ko na lang po ay ang verse 2 to 6. At ganito po ang sinasabi. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin itong taimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanghi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Last verse, sikapin ninyong mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Tayo po ay saglit na manalangin. Lord, minsan pa muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa salita mo na aming nabasa at pagbulay-bulayan sa gabing ito. Patuloy na bigyan niyo po ako, Ama, ng sapat na kaalaman para ma-share ko po ito ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Ama, na patuloy at walang sawang manalangin sa inyong banal na pangalan. Salamat, Lord, at ikaw po ang Diyos na aming dinudulugan ng aming mga dalangin na handang tuparin ang mga tamang kasagutan sa takdang oras. Salamat po, Ama, sa gabing ito at sa iyo ko po ipinagkatiwala ang aming gawain sa gabing ito. Ang lahat na ito ay binabalik ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bakit kaya kailangan nating manalangin? Or nagsasawa na po ba tayong manalangin? At mga kapatid, ugaliin po nating manalangin ng taos sa ating puso at hindi napipilitan lang manalangin dahil no choice. Ganun. At pwede po tayong manalangin na kahit saan, kahit kailan. Basta taos po ito sa ating puso. Na kahit minsan sa ating pagpipray, hindi natin namamalayan na tumutulo na pala ang ating mga luha dahil dinaramdam natin yung mga hinaing natin, mga bigat na nararamdaman natin, at saka yung minsan pinagpipray natin yung mga blessings na hindi natin ini-expect na super blessed tayo kasi may blessing na dumating sa atin, maliit man o malaking bagay, napakasarap damhin at ang sarap ipanalangin yung mga ganong blessing na bukal sa ating puso.
Ugaliin din po natin na pag tayo po ay may mga hinaing, may dalangin, ugaliin po natin magtiyaga tayo sa panalangin dahil alam naman po natin na handang ipagkaloob ng ating Panginoon Diyos ang kanyang kasagutan sa takdang oras. Basta ugaliin lang po natin magtiyaga, maglaan ng oras sa pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Kailangan natin siya. Kailangan natin siya sa ating mga buhay dahil alam naman po natin na pag walang Diyos sa ating buhay, sa ating puso, hindi po natin alam kung ano po yung mga mangyayari sa panahon ngayon. Basta't ang kailangan lang po natin ay ang magtiyaga at manalangin ng taimtim. Huwag po tayong maiinip. Huwag po tayong mag-apura sa mga kasagutan ng ating mga panalangin. At maging matalino po tayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Sabi po dito sa verse 6, sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Dito po yung minsan po dito yung mga experience natin na pag nag-share po tayo ng salita ng Diyos sa labas, yung katulad po ng mga hindi natin sila kilala. Sana po sa tuwing tayo po ay nakipag-usap sa kanila, sa ating kapwa, mayroon po tayong respeto, paggalang, at pag ma-share po sila, makinig po tayo. Huwag po natin sila kaagad husgahan. O yung sa mga kaibigan natin na minsan nagkukwento sila, nag-share sila ng saloobin nila, ng problema nila, o kung ano man dyan, pakinggan po natin ito. Huwag po natin silang husgahan. At palagi po natin silang bigyan ng, instead na husgahan natin sila, bigyan po natin sila ng mga positive advice na hindi po sila mapapahiya. Huwag po natin silang, minsan mga Pilipino, mga pilosopo, huwag po natin silang idaan sa biro na masasaktan sila dahil hindi po talaga pare-pareho ang mga tao na minsan nagigits natin na biro yun, hindi tayo masaktan. Pero may mga tao na masyadong sensitive na kahit alam nilang biro ito, nasasaktan talaga sila. Kaya ito po yung ugaliin natin na huwag tayong maging pilosopo kasi hindi natin alam kung ano yung mararamdaman nila. Basta bigyan lang po natin sila ng mga positive advice at saka gumamit po tayo ng mga godly words or positive words para ma-encourage po natin sila. Hindi lang rin po ito sa mga kaibigan, sa pamilya natin, kundi sa lahat po ng ating mga makakasalamuha. Kasi minsan hindi natin sinasadya. Nakakasakit na pala yung mga binitawan nating salita. Kasi hindi natin nga alam, yung mga ibang tao masyado silang sensitive. Kunting salita lang is big deal na sa kanila kasi nga madali silang masaktan. Kaya ang gawin na lang po natin is kung iwasan na lang po natin yung magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa para wala po tayong masaktan. Minsan hindi natin sinasadya pero kusang lumalabas sa ating bibig. Ayun po ang sinasabi na pag-isipan mo na bago sabihin or bigkasin bago ipalabas sa bibig yung katagang ito or salitang ito. May masasaktan ba ako? Masasaktan ko ba siya? Sasama ba yung loob niya? Sasabihin ko sa kanya. Pag-isipan po muna nating mabuti kung tama po ba ang ating mga sasabihin. At kung alam naman po natin na hindi maganda sa kanyang pandinig, mas mabuti pong wag na lang po nating sabihin sa kanya. Ipagtulungan na lang po natin siyang ipag-pray siya para hindi po natin siya masaktan, hindi po natin masaktan ang damdamin niya. Kasi sa isang salita na masakit is parang buong pagkatao niya na ang ating sinaktan or inapakan.
Kaya minsan, pag Sunday, nagbibiro-biruan. Pag uwi ko ng bahay, minsan iniisip ko yung mga salita ko na nabitawan. Tama ba yun? Baka nasaktan ko siya. Ano kayang isipin niya sa akin? Baka masama ang loob niya sa akin. Yung mga ganun. Mga experience pag nagkakasama-kasama. Kaya nga lagi natin talagang tandaan na lahat ng binibitawan nating salita sa ating bibig dapat ay hindi nakakasakit sa ating kapwa. At ganun din minsan, share ko lang po yung mga experience ko about sa panalangin. Dahil minsan, hating gabi na po kami umuwi. Pag uwi namin ng hating gabi, mag-asikaso ng ganito, asikaso, marami pang asikasuhin. So pagtapos maligo, matutulog. Minsan, pagpikit ko ng mata ko, manalangin ako. Tapos, hindi ko na po alam kung natapos ko po ba yung panalangin ko. Kasi nakatulog na ako. Magising ako ng hating gabi. Tinatanong ko yung sarili ko na lang na, natapos ko kaya yung prayer ko? Natapos ko kaya yung pagdasal ko? Ayun po talaga ang experience ko palagi sa tuwing gabi na ako'y manalangin. Ito lang po ang maikling devotion na maibabahagi ko sa inyo sa gabing ito. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating Panginoon Diyos sa kalikalaan niya sa ating mga buhay. At kung sino man po ang nais maidagdag, ibinibigay ko na po ang lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po at ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. At ibinabalik ko na rin ang lahat ng pagkakataon sa ating presider, Mami Shine Gumbo. Salamat. God bless. Good night, everyone.